Eto mga kababayan no. Eto kasi ang pag-iimbestiga po ng Kongreso, ng Kamara sa Dolomite Beach na yan, diyan sa Metro Manila, sa Maynila, sa Manila Bay, sinisisi ng mga DDS na naman sa Malacanang o kay PBBM. Si PBBM na naman daw ang dahilan, no? Talagang ginigipit daw umano itong tatay nila, mga kababayan. Okay? So alam nyo kasi, mga kababayan, kailangan lang talagang imbestigahan yan. Ang laki ng pera na ginastos dyan. Tingnan nyo naman, hanggang ngayon po yung CR. Punta kayo dyan. Hindi pa rin nagagamit yung CR dyan sa Dolomite na yan. Ano yan? Palamuti. 'Di ba? Kaya dapat lang imbestigahan. Overpriced po yan mga kababayan. At kung wala naman silang kasalanan dyan, hindi dapat sila matakot na imbestigahan yan kasi wala naman pala silang kasalanan, di ba? Oh, ngayon naiimbestigahan ng Kamara, umaalma sila. Bakit? May ginawa ba silang mali? Ganoon. Oh, kinurakot ba nila? Oh, huwag umalma kung wala naman, di ba? Kung malinis naman. Kasi iimbestigahan nito mga kababayan. Tingnan nyo naman, di ba? Kunting ulan lang, baha na sa Metro Manila. So, kailangan imbestigahan kung ito ba ang sanhi ng panay baha sa Metro Manila, kunting ulan lang, baha na kaagad, o yung ginagawang reclamation. Isa din yan siguro mga kababayan. Pero inyo dati yung Senado, hindi po yan naaabot. Wala pa yung Dolomite, wala pa yung reclamation. Ngayon, naaabot na ng baha. Kaya dapat lang imbestigahan. Kung wala naman silang ginawang mali dito, at kung tama naman ang pagkagawa, sinunod naman yung master plan, hindi dapat matakot. Okay? So ito kasi sinisisi na naman nila sa Malacanang na naman daw may pakana nito sa pag-iimbestiga. Ito may sagot po si Jose Claire Castro. Pakinggan natin mga kababayan. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, the House of Representatives is set to investigate the Manila Bay Dolomite Beach project on November 17. Lawmakers want to find out whether the artificial beach has contributed to the massive flooding in the capital city or nasunod po ba yung Manila Bay Rehabilitation Plan. Does Malacanang support this kind of congressional move to look into the Dolomite Beach project? Unang-una po, muli, papaalala natin na may separation of powers. So kung ano po ang magiging trabaho at gagawing mga hakbang ng House of Representatives sa pag-iimbestiga dito sa Dolomite Beach, ay yan po ay kanilang trabaho. At, yes, trabaho nila yan. Kaya nga sila nandyan Bakit ang Pangulong Bongbong Marcos na naman ang dahilan? O Kiko Barsaga, yan kasi ang trabaho nyo. O bakit kasi ikaw, ang trabaho mo ay manira ng manira? Ibay kang ebidensya, dapat ganun ang ginagawa mo, nag-iimbestiga ka at nilalabas mo yung katotohanan, hindi na panay papugi ka lang sa social media, panay banat ka sa ating presidente, kaya speaker, wala ka namang ebidensya. Diba? Paano tayo maniniwala dyan? Okay? Isa lang yung pamumulitika pagka ganyan diba? Pagka walang ebidensya, pamumulitika lang talaga ang tawag dyan. Ito ay imbestigahan nito. Ngayon, pamumulitika na naman. Yun natin. Okay? Tuloy natin. Hindi po hahadlang sa anumang hakbang ang Pangulo patungkol dyan. At maaari na rin po talaga maging hakbang ito para makita kung talaga ba itong nagkaroon ng anomalya, kung mayroon bang naidulot ito sa nangyayaring pagbaha sa Metro Manila, at kung naka-apekto to sa kalikasan. Diba? Yun lang naman iimbestigahan kung ito po ba ay nakakasira ba ito sa kalikasan o nakaka-apekto ito sa matinding pagbaha sa Metro Manila. So yun ang iimbestigahan. Tsaka overpriced kasi yan, mga kababayan. Huwag matakot mga DDS. Diba? Kung wala namang kinalaman ng amo nyo dito. Huwag kayong salita na ginigipit sila. Dahil kung wala naman talaga, kahit anong panggigipit siya, kung wala silang ginawang mali dyan sa paggawa ng proyekto na yan, hindi dapat sila matatakot. Tuloy. Ng ating bansa.
And follow-up lang din po doon sa Dolomite, while it is a congressional initiative po, no, may yung multi-million peso project was implemented during the Duterte administration. Some saying it's around 300 to 500 million peso ang Grabe, kalahating bilyon ang ginastos dyan. Tapos yan lang, di ba nang natapos? ang nagastos. So may mga initial reaction na po na it could be politically motivated, aimed at putting the blame again on the Dutertes para po mapagtakpan daw yung flood control corruption. Hindi naman po ibig sabihin na kapag ka po iniimbestigahan ang mga proyekto na nakaraang administrasyon, ito'y pamumulitika lamang. Ibig po masabihin kapag ka pinaiimbestigahan ang nakaraan proyekto na naganap or nagawa ng nakaraang administrasyon, dapat hindi na ito paimbestigahan dahil otherwise it will be considered as politicizing. Parang hindi naman po yata tama yun. Ibig sabihin po nun, kapag ka hindi na ginalaw o inalam ang nangyari noong nakaraang administrasyon, parang libre na po lahat ang kanilang ginawa. So tama naman po ito. Pero muli, ang sabi ng Pangulo at ang administrasyong ito, hindi po sila makikialam kung ano po ang ginagawa ng mga mambabatas natin sa kanilang pag-iimbestiga. Di ba? So hindi ho makikialam ang Pangulo diyan. Kung ano ho ang decide ng mga mambabatas, gawain nila yan. Hindi ho kasi katulad ni Digong, na sa panahon niya, dikta niya lang. Siya lang nasusunod. Si PBBM, dahil trabaho nila yan. Trabaho sila. Mga DDS. Diba? At saka, alam nyo kasi, mga kababayan, alam naman natin, proyekto din yan. Ginastusan din yan ng pera ng taong bayan. Ngayon, mga kababayan, at kailangan din yan imbestigahan. Ang laki ng pera dyan. Kalahating bilyon ang ginastos. Ngayon, dito naman tayo sa good news, mga kababayan. Ito, mga kababayan, support sa mga magsasaka. Ito, mga kababayan na. Yan, support para sa ating mga magsasaka na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito, suporta para sa ating mga magsasaka. 1.665 billion pundo para sa rice seed program para sa mga magsasaka. Nako mga kababayan, iba talaga ang Pangulo natin para sa ating mga magsasaka. So yan ang gusto ng Pangulo, talaga mapalakas ang production ng rice dito sa bansa. Kaya ang gusto niya mga kababayan, tulungan ang ating mga magsasaka. No? Tingnan niyo naman mga kababayan, may ipinasa ng sambatas yung batas para sa ating mga magsasaka, para sa pagtaas ng kanilang mga palay, kasi mga trader paano na lang yung mga traders na to, yung mga negosyante, ano na lang kanya-kanya decide sila kung magkano na nabibili ng presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Kaya may ipinasang batas ang ating Pangulo sa pamamagitan naman ni Senador Kiko Pangilinan. So maganda ngayon kasi siyempre si Kiko Pangilinan mga kababayan, isa din sa mga tumutulong talaga din sa ating mga farmers. At ngayon, may katulong ng ating Pangulo para sa ating mga magsasaka. So mga kababayan, 1.665 billion pundo para sa rice seeds program. So yan mga kababayan, bibili ng bini, tutulong sa ating mga magsasaka. Mga kababayan, napakaganda po yan. Ito, pakinggan natin kay Jose Claire Castro. Pangakong itaguyod ang kabuhayan ng mga magsasaka, isa sa katuparan ni Pangulong Marcos Ferdinand, or rather, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., itong nais na ito. Bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. na isulong ang kabuhayan ng mga magsasaka sa bansa, inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang paglabas ng 1.665 billion pesos na pondo bilang karagdagang suporta sa rice seed program ng pamahalaan. Ang rice seed ay programa ng Department of Agriculture sa pangunguna ni Secretary Francisco Tiu Laurel na ipinapatupad ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice. Layunin ng programa na paunlarin, paramihin, ipamahagi at itaguyod ang paggamit ng dekalidad na inbred rice seeds sa mga magsasaka. Gayon din ang palakasin ang mga kooperatiba at asosasyon ng mga rice or rather seed growers. Naglalayon din ang programang ito ng Marcos administration na mapataas yung produksyon at kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng nararapat na suporta. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos Jr., lahat ng Pilipino ay tutulungan sa pag-angat sa kanilang kabuhayan, lalong-lalo na ang mga magsasaka. Di ba? So yan.
Ganyan dapat, mga kababayan, suportahan ng ating mga magsasaka. At ngayon lang tayo nakakita ng ganyang suporta galing sa gobyerno. Nakaraang administrasyon, mga nakaraan pa, wala tayong nakikita ng ganyan. Dahil kung ang ginagawa ngayon ng administrasyon ay ginawa nila dati, siguro ngayon mas maganda na ang kita ng ating mga magsasaka. At mas maganda na ngayon, mas pinapunlad pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ating mga magsasaka. 'Di ba? Tulad na lang nakaraan, 'di ba? Yung rice tarification law. Buti ngayon tinanggal na 'yon. 'Di ba? Kaya nga sa mga kababayan natin, suportahan natin kasi ito naman nakikita natin yung pera natin, yung tax natin, ay napupunta sa ating mga bayaning mga magsasaka na sila naman talaga ang dapat natulungan ng ating gobyerno kasi sila ang nagpo-produce ng pagkain natin. So maraming salamat at magandang araw. Thank you.